ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Islus. Opo, Brad Eli. Bakit naghihintay ako, ikaw hindi? Go out lang po sandali. Sige mga kapatid, yung mga magkokonsulta ng sitas, ha? Sitas lang po tayo. Walang ibang kokonsulta muna. Sitas lang po dito sa mga pinag-aralan nating paksa ngayon, kahapon. Meron na tayo nakapila. Wala pa. Islus, Opo, Brad Eli. ano napulot mo? Iyon nga po, Brad Eli, yung salita ng Diyos, naririnig. Kahit hindi binabasa ng audible, naririnig siya. Kasi buhay. At talagang buhay nga po siya at nananatili. Kasi gaya ng mga halimbawang binigay ni kapatid na Daniel, magkaroon ng liwanag. Hanggang ngayon, may liwanag. Ibig sabihin na nanatili yung salita ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Tapos doon sa mga creation, yung mga nilikha ng Diyos, hanggang ngayon, meron pa rin. Hanggang ngayon, nananatili na tinutupad yung salita ng Diyos. Tapos, yun nga, yung isa yung huling sitas na sinabi po niya, yung Mateo 24:35, na ang langit at ang lupa ay lilipas, datapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang nagtakda ng wakas doon sa langit at lupa ay yung mismong salita ng Diyos na hindi lilipas. Yun po, yung mga punto na yun. Tapos doon pa sa bandang una, yung sa Roma 12:13 po pala, yung may nakasulat sa puso ng mga hintil na narinig rin nila yon. Wala silang narinig audibly, walang nangaral sa kanila, wala silang narinig. Pero meron silang nakasulat sa puso na yung nakasulat, narinig nila. Kaya talagang totoo po na yung salita ng Diyos, naririnig. Kahit walang nagsasalita o nagbabasa, walang maririnig kang boses, pero maririnig mo. Ganun po, Brad Eli. Naintindihan naman po namin. At pati yung sa 1:3 ng Apokalipsis, yung mapalad na bumabasa, siya rin yung nakikinig, siya rin yung tumutupad. Dati kasi, parang ang intindi kong rin nga dyan, magkakaiba yan eh. Mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, tapos yung nakikinig tumutupad, at saka yung bumabasa tumutupad, pero yung iba yung bumabasa, iba yung nakikinig. Eh hindi po pala ganon, isa lang yon, the same person yon. Siya rin yun.
Yung bumabasa, yung nakikinig, saka yung tumutupad, siya rin yun. Hindi po magkaiba. Yung bumabasa, yun din yung nakikinig kasi habang binabasa niya, napapakinggan niya. Opo. Alam mo kasi kaya ko alam na ganun. Bakit po, Brad Eli? Kasi nangyayari sa akin yun eh. Opo. Samantalang binabasa ko, andam ako, may nagsasalita sa akin, na yun nga yung binabasa ko, yung sinasabi niya, hindi ko lang binabasa, naiintindihan ko yung, parang kausap mo yung binabasa mo. Opo. It is through experience, naiintindihan ko yun, na yung salita ng Diyos, pag binabasa ko, napapakinggan ko. Opo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Basahin mo yung 10:17 ng Roma. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At Nakita mo? Saan nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig. Nung araw, akala ko yung salita na yan, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig, makikinig ka audibly. Hindi eh. Ang pananampalataya ko, hindi naman nanggaling sa pakikinig na audibly. Ang pananampalataya ko nanggaling sa pakikinig ko dun sa binabasa ko. Amen. Amen. Opo. Wala akong napakinggan tao na kahit na sino dun sa pananampalataya ko ngayon. Opo, wala namang nagturo sa inyong tao tungkol sa pananampalataya niyo po ngayon na tinuturo niyo sa amin. Narinig ko. At meron akong narinig, si kapatid na Perez, na iba pa ang paniniwala ko ngayon. Nakasakay ka ba, kapatid na Dali? Opo, kapatid na Eli. Isang po ito, kamangha-manghang bagay dahil sa amin, normal na tao, alaman po namin kahit yung nasa Roma 17 talaga, akala ko nga dati, yung pananampalataya ginagamit namin sa pulong, nanggagaling sa pakikinig. Kaya po kami, naniniwalang dapat tayo makinig. Pero hindi po pala yun applicable sa lahat ng tao. Meron pong tao pala, kapatid na Eli, na ang pakikinig niya... Mali ka. Apo. Applicable yan sa lahat. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kasi, miski yung nagbabasa, nakakapakinig yun. Yung binabasa niya. Sa bagay. Pero ang ko po, kapatid na Eli, ngayon ko lang naintindihan ito. Kaya ang iniisip lagi natin, pananampalataya, nanggagaling sa pakikinig, para bang merong magbabasa na malakas, tapos ikaw makikinig ka, magkakapananampalataya ka. Opo. Paano sa akin? Wala naman akong napapakinggan. Nang makinig ka sa mga pastor, mabubuisit ka lang. Bakit ako nagkakapananampalataya na tama? Kasi, nagbabasa ako na samantalang nagbabasa ako, napapakinggan ng puso ko't isip ko yung salita na binabasa ko. Amen. Kaya yan ang general truth sa lahat. Merong magbabasa na nakikinig. Meron namang nakikinig na iba ang nagbabasa. Kaya ang general truth, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Naintindihan mo, Brad Danny? Amen po, opo. General truth, talagang ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Pero kayo, nanggaling sa pakikinig ang pananampalataya nyo, walang ibang kayong pinakinggang audibly na nagsalita, kaya kayo nagkaroon nun, kundi may napakinggan kayo, hindi maitatanggi. Pero walang audible po na tinig. Ngayon kami naman po, nagkaroon kami ng pananampalataya, awa at tulong ng Diyos, may napakinggan kaming audibly na mga ngaral, na nagtuturo po sa amin. Kaya, yun nga po, general truth,
ay ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, hindi nasira yung prinsipyo po ng salita ng Diyos. Isang general na prinsipyo. Ganun po pala, kapatid na Eli. Pero ang ano po dito, parang pwede nga po pala na hindi ka man makapakinig ng tinig, yung maririnig mo. Ang katunayan, kami produkto ng inyong napakinggang hindi naman audibly. Ito kami po, kapatid na Eli, na sumusunod sa sinasabi nyo. Kayo naman, gaya nung narinig na po namin ng maraming pagkakataon, may mga turo ang kapatid na Perez na hindi naman ayon dun sa talagang ibig ipakinig ng Diyos sa kanyang bayan. Maaring hindi man sinasadya ng kapatid na Perez po, pero hindi talaga akma po na patunayan na po namin yon. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtutuwid ng Diyos sa pagkasangkapan sa inyo, naintindihan po namin yung mga hindi matatawaran naman na talagang tiyak namin yun ang kahulugan. Gaya po ng maraming pagkakataon na po na narinig namin sa pagtuturo po ng inyong pagsasalita sa amin at ng kapatid na Daniel. Kaya yun po, napakaganda pong patunay na hindi lahat ng nakikinig ay nanggagaling sa audible o tinig ng may sound, kapatid na Eli. Naiintindihan mo na ngayon yung 17 ng Roma, Sis Luz? Opo, Brad Eli, ganun pala yun. Dati, ang iniisip ko rin, ang pananampalataya, nanggagaling sa pakikinig, kailangan may magsasalita, makikinig ka, para magkaroon ka ng pananampalataya. Yun ang palagi pong sinasabi natin, at talagang yun ang general na alam ng tao. At alam ko rin na ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig, kaya makinig, may magsasalita, may magte-teksto, makinig ka para magkaroon ka ng pananampalataya. Kaya ginagawa natin yung pagpapahayag ng salita ng Diyos kasi ang pananampalataya manggagaling sa pakikinig. Pero hindi puro ganun lang. Ito po pala, isang paraan lang para may makapakinig, yung may nagsasalita ng malakas. Pero hindi lang yun. Meron din namang pananampalatayang manggagaling sa pakikinig sa hindi naririnig ng tenga. Kung hindi, binabasa naman. Kagaya nga po ng nangyayari sa inyo, na yung binabasa ninyo, naririnig po ninyo yon. Kaya nagkaroon kayo ng pananampalataya na iba doon sa naituro ni kapatid na Perez sa inyo, na napatunayan natin na tama yung pananampalataya ninyo ngayon na narinig ninyo sa nakasulat. Yun ang itinuturo po ninyo sa amin ngayon, na napatunayan natin na yun talaga ang kahulugan, yun talaga ang totoo, yun ang tama. Hindi po yun ang galing. Opo. Bilo mo, Sis Luz, for all those years na binabasa natin ng 17 ng Roma, ang akala natin, ang pananampalataya, nanggagaling sa pakikinig pag may nagsasalitang tao na nangangaral. Paano akong nagkapananampalataya ay wala naman akong narinig na taong nagsabi noon? Meron akong narinig. At yung narinig ko, yung binabasa ko, samantalang binabasa ko, naririnig ko. Amen. Kaya yung sulat ni Santiago, sabi niya, dinggin ninyo mga minamahal na kapatid. Sulat yun. Ba't sabi dinggin? Kasi yung sulat nga, napapakinggan yun. Amen. On the premise na ang salita ng Diyos na nakasulat, buhay pa rin yan. Akala natin yung salita ng Diyos buhay, pag sinasabi ng Diyos. Pero pag nasulat na, hindi na buhay. Sino may sabi sa'yo? Kahit isulat mo yan sa bato, buhay pa rin yan. Isulat mo yan sa papel, buhay pa rin yan. Ilagay mo yan sa tape, Buhay pa rin. buhay pa rin yan. Ilagay mo yan sa cellphone, buhay pa rin yan. Basta't salita ng Diyos, laging nananatiling buhayan.
Amen. Ano man ang mangyari, buhay yan. Isulat mo man, buhay pa rin yan. Kaya yung nakasulat, buhay, pag binasa mo, naririnig mo dahil buhay yung binabasa mo eh. Nanggagaling doon yung pananampalataya mo sa pakikinig doon sa nakasulat. Ang sulat, pagka ang salita ng Diyos ang isusulat, mapapakinggan ng babasa dahil buhay yung isinulat. Amen. Opo. Iba isang butil ng kahanga-hangang karunungan yan, kapatid na Luz. Opo, totoo po yun. Isang sitas pa lang ito. Another, ano na naman ito? Another kaalaman na naman po ito. Sa umpisa pa lang ng pagsasalita niyo po, talagang meron na naman kaming bagong natutuhan. Yung pala, correction na naman po iyon doon sa mali. Dati kasi talagang alam ko nga, ganun, yung pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Dapat mapakinggan mo sa pamamagitan ng tenga mo. May nagsasalita ng malakas, naririnig mo. Pero hindi pala ganun. At hindi nga po totoo na ganun. Kasi kayo nga kayo mismo, nagkaroon kayo ng pananampalataya na nanggaling sa pakikinig nyo, sa binasa nyo. Walang taong nagteksto o nagsabi sa inyo, niyan. Ganun po, Brad Eli. Kaya nung panahon ng kapatid na Perez, marami tayong paniniwala ngayong naiba. Kasi sa kapatid na Perez, narinig niya yun sa iba. Opo. Alam mo ba sa panahon ng kapatid na Perez, ang paniwala rin namin si Abraham ang ama ng pananampalataya. Mali rin po pala. Tanungin mo si kapatid na Army. Sige nga po, connect tayo, Brad Arnie. Ayan. Sige po, Brad Arnie. Hello po. Sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito para magpaabot ng tao sa pusong pagbati sa lahat ng kapatiran sa buong mundo. Isang maligayang pagpapasalamat po ng buong kapatiran o ng buong bayan ng Diyos, mga kapatid. Lalo na po sa ating mga taga-akay. Sa iyo dyan, Sis Luz, at sa iyo mga kasama. Yung pong sinasabi ni Brad Eli na si Abraham ay ama ng pananampalataya, talagang yun po ang aming paniniwala at yun ay tinuro sa amin ni Mna Perez. At talagang noong pong mga panahon yon, ang paniniwala namin, tama-tama yun, yun ang tunay na paniniwala na dapat na mataglay ng lahat ng tao. Si Abraham ang ama ng pananampalataya. Hindi po namin kailanman narinig kay kapatid na Perez na ang Diyos ay may pananampalataya. Kasi noon po, ang katwiran ni Mna Perez ganito. Ang pananampalataya, paniniwala at kapanalagan sa bagay na hinihintay. Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos, bakit kailangan ang Diyos ay sumampalataya? Wala naman siyang bagay na hindi nakikita. Siya na may panatag sa lahat ng bagay. Kaya hindi a-apply ka sa Diyos yung siya ay may pananampalataya. Kaya noon, pagka meron pong nagpaliwanag na pananampalataya ng Diyos, ikinukorek pa, itinatama pa ang salita. Hindi tamang sabihin ka na pananampalataya ng Diyos, kundi pananampalataya sa Diyos ang tama. Kasi noong pong mga panahon yon, ang paniniwala nga namin ay ang ama ng pananampalataya ay si Abraham. Pero ngayon po, naunawaan natin na hindi pala tama po yun, hindi po yun ang absolutong katotohanan. Kasi ang tunay na ama ng pananampalataya, siyempre, ang Diyos Ama. Siya po ay kung paanong ama ng mga ilaw, ay siya rin ay ama ng pananampalataya. Siya po ang pinanggalingan ng tunay na pananampalataya. At ang mga bagay na ito ay naunawaan po ni kapatid na Eli, hindi dahil narinig niya sa ibang mga mangaral. Ang totoo, yung pong paliwanag ni kapatid na Perez na si Abraham, ang ama ng pananampalataya, yun ay narinig niya at natutuhan niya noong pang siya'y nasa iglesia ni Manalo.
Kasi sa iglesia ni Manalo at doon sa mga iglesia pinagdaanan niya, pare-pareho po ang sinasabi. Si Abraham ang ama ng pananampalataya. Pero si kapatid na Eli po ay naintindihan niya ang mga bagay na ito, hindi dahil meron siyang taong napakinggan na nagpaliwanag na ng bagay na ito sa kanya, kundi sa pagbabasa niya ng salita ng Diyos sa Biblia, nagkaroon po siya ng pagkaunawa at pananampalataya sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu ng Panginoon Diyos. At iyan po ay bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, ay dapat natin pong ito ay ipagpasalamat ng lubos-lubosan sa Panginoon. Sobra-sobra po, milyon-milyong pasasalamat sa Diyos ang dapat po nating iukol sa Kanya dahil sa patuloy na pagpapaunawa ng Diyos sa atin ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng kinakasangkapan ng Diyos. Ngayon, gaya lang po dito sa Roma 10:17 ito. Noong panahon ni kapatid na Perez, ay napakaliwanag po ang pagtuturo sa amin na ang tao sasampalataya pag may napakinggan. At para may mapakinggan, kailangan may mangaral. At yung mangaral na dapat mangaral ay sinugo. Kagaya po na sinasabi ni Pablo doon sa Roma, paano nga silang maghisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano naman silang maghisampalataya? At paano naman sila makikinig na walang tagapangaral? Entonces, sabi ni Gibna Perez, para meron kang mapakinggan, kailangan merong mangaral. At para naman ikaw ay sumampalataya, kailangan meron kang mapakinggan. Ngayon, walang mapakinggan, walang pananampalataya. Kaya noon po, ang pagkaunawa namin, pagkaalam namin mga kapatid, ang pananampalataya, ang pinanggagalingan lamang, yun po ang pakikinig sa pangangaral o pagsasalita ng isang tao. Pagka sinalita po o binasa ng malakas yung salita ng Diyos sa Biblia, doon lang po babangon ang tinatawag na pananampalataya. Pero magkagayon man mga kapatid, noong mga panahong yon na ito po ang isinisigaw namin, wala po kaming naranasang sinumang pastor ng relihiyon na nakapagpasubali sa aming mga isinisigaw o nakapagpamali. Sa madaling salita, yun ang dahilan kung bakit nagtitibay kami noon. Pero ngayon po, isang nakakahiyang ipahayag at ipaliwanag na ang pananampalataya ng gagaling sa pamamagitan ng taong magsasalita na dapat mo mapakinggan. Sapagkat yan po ay pinasubalian ng katotohanan na si Brother Eli mismo, siya'y walang mangangaral o taong pinakinggan, kundi ang kanyang pananampalataya ay nakuha niya sa pamamagitan ng mga pagbabasa ng salita ng Diyos. At yung habang binabasa niya yung salita ng Diyos, yon ay kanyang napapakinggan. At yung lahat ng kanyang napapakinggan ito po ang ibinabahagi niya sa atin, at ito ang biyaya ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, mga kapatid. At ito ay hindi kayang pasubalian ng kahit sino sa panahong ito. At salamat po sa Diyos dahil sa bagay na ito, kapatid na Luz at kapatid na Eli. Hanggang dyan po, at medyo po ang boses ko parang napakagandang pakinggan. Dahil po, mapakalamig po dito sa amin, Brother Eli. Kaya siguro, dahil sa lamig na yon, ang boses ko po ay talagang nawawala. Pasensya na po at salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapagpatotoo ng mga bagay nito. Kahit ito isang napakaliit na bahagi sa gawaing inyong itinataguyod, Brother Eli. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong magkaroon ng bahagi kahit sa ganitong maliit na paraan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Brother Roland, naintindihan mo ba yung 10:17 ng Roma ngayon? Opo, kapatid na Eli. Tama ka po doon sa sinabi mo kanina na sa pulong po natin ginagamit yan, na kailangan may mapakinggan silang tao na mangangaral para magkapananampalataya po yung nakikinig. Malibang mapakinggan nila yung mangangaral na tao
na mangangal ng salita ng Diyos, hindi sila magkakapananampalataya. Hindi po pala ganon, kapatid na Eli, sa sinasabi nyo kanina, na ang pananampalataya, pwedeng magkaroon nito ang kahit na sino, in general, maski po kayo, kapatid na Eli. Kaya lang, iba po yung pakikinig ninyo kaysa sa pakikinig namin. Makikinig po kami sa inyo para kami magkapananampalataya. Pero para magkapananampalataya naman kayo, meron kayong kailangang mapakinggan. At yun po yung sinasabi ninyo sa Apokalipsis 1:3 na ngayon lang din po namin naintindihan na isa lang pong tao talaga yon. Sabi po ni kapatid na Daniel, hindi ito grupo ng mga may makikinig, tapos merong magbabasa, merong tutupad. Kundi isa lang po yan, kapatid na Eli, ang katutuparan yan, na yung mapalad na yon na bumabasa, siya rin po yung makikinig sa binabasa niya. At yung nabasa niyang napakinggan niya, tutuparin niya po ang mga bagay na ito. Kaya po, napakaganda po nung punto na sinasabi niyo ni kapatid na Daniel na talagang sa Biblia, kahit nasulat na at walang magbabasang iba nito, como buhay po ito, kapatid na Eli, kahit masulat sa papel at tinta, kahit masulat sa bato, lalo na pag nasulat po sa puso, kapatid na Eli, meron talagang mapapakinggan po ang magbabasa Katulad po nung binabasa nyo sa Santiago, na ang magbabasa po nito, kapatid na Eli, mga miyembro naman hindi naman po mga mangaral. Pero kahit mga miyembro, como nasulat, sa papel at tinta, at ito'y buhay, kahit sa papel at tinta nasulat ang salita ng Diyos, como buhay po ito, pwede rin mapakinggan ng miyembro. Katunayan po, sabi ni Santiago, dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid. Kaya yung nakarating na sulat po sa mga kapatid, Ano yun? Na dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, nakasulat yon, hindi naman sinasabi ni Santiago yun na verbal. opo, Nung sabihin niya, dinggin ninyo, parang kung hindi mo naintindihan, lalabas, parang kung questionin mo si Santiago, bakit hindi niya sinabing, basahin ninyo, mga minamahal na kapatid. Kasi nangangalat yung mga yun, hindi naman niya pwedeng kausapin personal yun Pero nung isulat niya yung salita ng Diyos, sabi niya, dinggin ninyo. Nandidinggin, di yung nakasulat, maririnig pala yung nakasulat. ayun po, opo, eksakto, Brother Eli. Galing Sis Luz? Opo, Brad Eli, ang galing po talaga dahil naunawaan natin ulit ito. Salamat sa Diyos. Ganun po talaga yung absolute na kahulugan nun. Yung atin dati, partial na totoo lang yun. Pero ito talaga yung absolute na totoo na pwedeng magkapananampalataya na dahil sa pakikinig, pero hindi sa speaker na nagsasalita ng malakas. Hindi ganun. Yun po, salamat sa Diyos, Brad Eli. Naintindihan po namin. Diba, Balik tayo sa ating pinag-aaralan, Sis Luz. Opo. Balik po sa upuan, mga kapatid. Bilisan po natin. Ang salita ng Diyos, buhay. Opo. Ang isinulat, buhay pa rin. Buhay pa rin po. At dahil buhay pa rin, maririnig mo yon. Opo. Parang yung salita ng Diyos ngayon na nasa Biblia, nilagyan nila ng audio yung Biblia. Nakalagay ngayon sa, naka-tape ngayon, naka-record. Nasa application sa cellphone. Patugtugin mo, di ba buhay yun? Buhay po. Pag pinatugtog mo, tama? Opo. Halimbawa, bibigyan kita ng example, Sis Luz, Opo. Eto example
Salita ng Diyos ito. He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Chapter 23. Now sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee, and put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. Be not desirous of his dainties, for they are deceitful meat. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings, they fly away as an eagle toward heaven. Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meat. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Di ba salita ng Diyos yan, Sis Luz? Opo. Hindi nakasulat. Di ba? Opo. Hindi nakasulat yan. Nasa ano yan eh. Nasa cellphone ko eh. Opo. Buhay ba yun? Buhay po. Ang katunayan, pagka madilim hindi ako pwedeng magbasa o kaya nasa kotse kami, naglalakbay kaming madilim na gabi, di naman ako pwedeng magbasa dahil aalog-alog, nahihiloy ako. Pinapakinggan ko yun, yung audio Bible. Nakakausap pa rin ako naririnig ko yung gusto niyan sabihin eh. Biglang-bigla, maintindihan ko yung kahulugan nung narinig ko eh. Parang pag nagbabasa rin ako, yung binabasa ko, naririnig ng espiritu ko, naririnig ng aking pakinig na espiritual. Ganun pala ako kahulugan nun. Ayun. Kagaya nung natutunan mo kagabi, kahapon, at yung natutunan mo ngayon. Kahapon, 1.17 ng Santiago. Ngayon naman, 10.17 ng Roma. Parehong 17, no? Bukas kaya, matututunan mo, Sis Lu? Opo, ano kaya bukas? Loloobin ng Diyos, ano? Opo. Ang ibig ko lang sabihin dito, saan man malagay ang salita ng Diyos, hindi ko mo isinulat sa papel, patay na. Buhay pa rin yun. At yung salita, kaya buhay, ang salita ay Diyos. Amen. Kasahin mo yung uno-uno ng Juan. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Kasahin mo sa bagong ang Biblia. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Basahin mo sa King James. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Who can deny that? The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This, the same, was in the beginning with God. Kasi lahat ng party ng Diyos, Diyos yun eh. Lahat ng party ng bayabas, bayabas yun. Puno ng bayabas, ugat ng bayabas, sanga ng bayabas, dahon ng bayabas, bunga ng bayabas, buto ng bayabas. Bayabas lahat yun. Ang Espiritu ng Diyos, Diyos yun. Ang salita ng Diyos, Diyos yun. Gago lang itong mga pastor ni Manalo eh. Si Kristo, tao, galing sa sinapupunan ng Diyos. Yung anak, galing sa sinapupunan ng Ama, pinanganak ng Ama. Napakaliwanag dun sa 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama noong umpisa, ipinanganak, siya ngayon ang nagpapakilala sa Ama. Saan galing si Kristo? Sa sinapupunan ng Ama.
from the bosom of the Father. Para sabihin mo ngayon, tao yan, gago ka't kalahati. Nang sabi nung lola ko nung araw, nung magsabog ang Diyos ng katangahan, sabi dun sa pinsang ko, matong ang sinahod mo, sabi ng ganun lola ko. Alam mo ba yung matong, Sis Luz? Opo, yung parang square na nakahoy, yung parang nilala. Ganun po, Brother Eli. Parang bilaong malaki yun, yung parang bilaong malalim. Opo. Ang ibig sabihin, maray kang mailalaman doon. Sabi ng lola ko doon sa pinsang ko, ikaw, yung pinsang ko kasi inutusang bumili ng gis na toyo at saka gis na suka. Nada pa. Sabi ng lola ko, ito, isang gis sa suka ito. Itong isang gis sa toyo ito. Katatakbo, nada pa. Hindi niya alam ngayon kung alin dun sa gis na para sa suka at gis na para sa toyo. Nag-iiyak. Nag-iiyak yan. Nakita nung lola ko, pagkaraan ng isang oras, hindi pa dumadating, hinanap. Nandun, nag-iiyak. Bakit? Kasi lola, nada pa ako. Hindi ko alam kung alin dito yung gis na para sa suka at kung alin gis yung para sa toyo. Hiningot ng lola ko. Sabi ng lola ko, napakatanga mo. Nang magsahod ang Diyos ng katangahan, sinahod mo lahat. Matong na sinahod mo, nagbit-bit ka pa. Ganun nung araw yung mga matatanda, mayroon silang mga idiomatic expression, Sis Luce. Pagka sinabi, matong ang sinahod mo, halos sinahod mo na lahat ng katangahan. Kasi nga naman, gis na para sa toyo, gis na para sa suka, kahit magkapalit yung pareho lang naman gis No? Opo. Napakatanga mo naman pagka pinroblema mo yon. Ang ibig ko sabihin, at ba tayo napunta sa suka at toyo? Meron kasi tayo dyan suka, Sis Luce. Moy suka at saka may toyo. Diyan, bilhin na kayo mga kapatid. Bawat bilhin yung bote, nakakatulong kayo. Ano yung suka natin, Sis Luz? Moy suka, may toyo at anak ng patis. Yan ang ating mga brand. Tangkilikin natin ang sariling atin. May toyo, tapos moy suka at anak ng patis. Galing ng mga na-inventong pangalan, Sis Luz? Opo. Ngayon, advertisement lang yun mga kapatid, bayad yan. Ngayon, balik tayo dun sa ating pinag-aaralan na ano yan, Sis Luz, yung sinasabi ko? Yung pong salita ng Diyos Bayabas. buhay, opo. Lahat ng party ng bayabas, bayabas yun. Parang yun Diyos. Lahat ng party ng kanyang pagka-Diyos, Diyos yun. Yung salita niya, Diyos. And the Word was God. In Spanish, it says the same. En el principio ya era la palabra. Y aquel que es la palabra era con el Dios. Y la palabra era Dios. En portugués, it says, no principio era aquel que a palabra. Él estaba con Dios y era Dios. Every part of God is God. ¿No? Toda parte de ser de Dios es Dios. Todas las partes del ser de Dios es Dios. Mismo la palabra de Dios es Dios. El Hijo que está en el seno del Padre es Dios. O Filho unigénito que está en el seno
el Hijo o Filho unigénito, que está no seio do Pai, es Dios. E tolice de dizer que Cristo é homem ou carne. Ele não é carne, ele é Deus. Ele é manifestado em carne. Mas espírito que é chamado na Bíblia como Deus. Como também Eva. Ela vem do ser de Adão. Eva é ser humano, porque Adão é humano. Como também Eva, que viene del ser de Adán, como antes Eva es costilla de Adán. Dios tomó de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Si Adán es un ser humano, Eva también es un ser humano. Como nuestro Señor Jesucristo, que anteriormente es parte de ser de Dios, está en el seno del Padre, es Dios. En principio, de acuerdo con Juan, en el principio ya era la palabra. Y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con el Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Es claro, ¿no? Cristo es Dios. La palabra es Dios. Porque la palabra era Dios. Escribir la palabra permanece que la palabra es viva. Porque de acuerdo con apóstol Pablo en 4:12 de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios ha hablado permanece viva. Escrita permanece viva y eficaz. Grabar en, ¿cómo se llama? Tape. Permanece el poder o a eficaz o a vida da palavra. Nada es perdida. Nada. My point is, hermanos y hermanas, brothers and sisters, my point is, the Word of God, whatever
is the condition. Whether you write it, it is quick, it is alive and powerful. Whether you tape it or record it, it remains the same. Nothing can diminish the efficacy of the Word of God. Our point is, the Word of God remains alive. Just like what the Apostle Peter have said in the book of 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. The word of God liveth and abideth forever. The word of God lives eternally, exists eternally, and will outlive things that it says will end. For example, the Word of God said that God appointed an end to the world. Then, the Word of God will prevail. The world will end. The world will see its end as it was said by the Word of God. And the Word of God will outlive those things He declared to be ending. Mga kapatid, dapat maintindihan nyo, ang salita ng Diyos nabubuhay at namamalagi. At palibasa nabubuhay at namamalagi, ang buhay ng salita ng Diyos ay magpakailanman. Ang tanong natin ganito, paano mangyayaring yung salita ng Diyos mabubuhay magpakailanman? Paano yun? Meron akong babasahin sa inyo, ha? Dito sa unang Juan 2:17, ganito nakasulat. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pitan niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Pakita mo ha, Sis Luz? Yung palang gumagawa ng kalooban ng Diyos, yung gumagawa ng salita ng Diyos, mabubuhay yun magpakailanman. Kahit lumipas na ang sanlibutan, mabubuhay ang gumagawa ng salita ng Diyos. Ganito yon, Sis Luz. Sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong asawa. Magtapat ka sa iyong asawa. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang makikiapid. Di yun ang salita ng Diyos, Susuguin niya ngayon yun. Opo. Doon sa pinagsuguan niya, maririnig yung message ng salita ng Diyos. Opo. Sa pinagsuguan niyang pakinig. Yung tengang makikinig doon sa salita niya, hindi nga mangangalo niya, hindi nga makikiapid, mamahalin niya nga ang kanyang asawa. Di narinig ngayon ng tenga mo, o kaya ng puso mo. Kung sakaling wala kang tenga o bingi ka, marinig ng puso mo. Gagawin mo ngayon. Maliligtas ka ngayon. Ang nagligtas sa'yo, yung salita ng Diyos. Amen. Yun ang dahilan kaya makakarating ka sa buhay na walang hanggan. Mabubuhay ka ngayon ng walang hanggan. Yung ginawa ng salita ng Diyos sa'yo, kumbaga ikaw ang fruit, ikaw ang resulta ng salita ng Diyos. Mabubuhay kang walang hanggan. Di yung salita ng Diyos nabubuhay na walang hanggan. Amen. Sa'yo. Opo. Ganun po pala. Ikaw, May babasahin ako sa'yo para maintindihan mo. 55 ni Isaias, versikulo 11. magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga,
Kundi gaganap ng kinalulugdan ko at magpapaginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ganun pala salita ng Diyos. Pag lumabas sa bibig niya, may pagsusuguan siya. May intended recipient yung salita ng Diyos. Pagka ginanap niya ang salita ng Diyos, magbubunga sa kanya yon. Halimbawa, dapat ang obispo walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, mapagpigil, huwag kang basta galit-galit, no? Magpuunawa ka muna, hindi mo hindi nasunod ang gusto mo, galit ka agad. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip. Ako ganun ang lagi kong pinagsisikapan na maghinahon ako kahit na minsan nabibigla ako. Pero naghihinahon pa rin ako ng pag-iisip. Nag-iisip ako bago ako magpasya, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. Hindi ko meron kang nagustuhang kampihan, merong nagpapaliwanag, ayaw mo nang pakinggan. Hindi ganun ang obispo. Ang obispo, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. Salita ng Diyos yan. Ginanap mo ngayon yan. Sa'yo isinugo yan para sa obispo. Ang tungkulin mo yung obispo, sinugo sa'yo yung salita na yan. Yung salita na yan, magpapagaling sa'yo yan. Magpapaginhawa sa'yo yan. Gaganapin niya yung pagkakasugo ng Diyos sa kanya. Dahil yung salita ng Diyos, buhay. Mabisa yun. Kikilos yan sa'yo. Ipoporma ka niya gaya nung gusto nung salita ng Diyos. Ngayon, hindi babalik sa Diyos yung salita na yan na walang bunga. At ang bunga niyan, yung kinatuparan, ikaw. Babalik ngayon sa Diyos yung salita. Eto na po, si Obispo Danilo Navales. I present to you your honor. No? Sasabihin ang salita. Maliligtas ngayon yung kinatuparan. Mabubuhay ngayon walang hanggan yung kinatuparan. Nakasulat sa iyo yung salita. Kaya yung salita ng Diyos, walang hanggan din. Kasi yun na nga yung nakasulat sa pagkatao mo. Ikaw na nga yung bunga ng salita ng Diyos. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Siyang unang utos na may pangako. Nakita ngayon sa iyo yan, Sis Luz. Naging anak kang mapagmahal, matalimahin sa magulang. Di ang salita ng Diyos ang sinunod mo. Sinugo sa iyo ng Diyos, nasunod sa buhay mo. Naligtas ka ngayon. Doon sa langit, ikaw ang record ng salita ng Diyos na hindi na matatapos kahit kailan. Nakabalik sa Diyos na may bunga, ikaw ang bunga. Naintindihan mo, kapatid na Dani? Amen po, kapatid na Eli. Ganun po pala ka-bisa at katotoo ang salita ng Diyos. Anumang sinalita ng Diyos, kung ito po ay susuguin ng Diyos sa kinauukulan, at yung kinauukulang pinagsuguan, ay gaganapin yung salita ng Diyos na yon, ang patunay ng salita ng Diyos na yon ay buhay, yung bungang kanyang dadalahin sa Diyos. Kasi maliligtas yung tao, pagdating sa langit, kumbaga po para pong bit-bit niya yung bunga, yung kinalabasan ng salita ng Diyos na ipipresenta nga po na ang katunayang yun ay buhay, nakagawa yung salita, eto po, kumbaga halimbawa ako yung salita, eto po yung katunayang, yung pagkakasugo mo sa akin, ginawa ko.
ito ang resulta. Ganun po pala. Kaya halimbawa nga po, kung yung mga bata sumunod dun sa utos ng Diyos na igalang ang iyong ama't ina at magsitalima sa mga magulang sa Panginoon sapagkat matuwid. Pag yun po alam natin, sinugo yun sa mga kabataan, sinunod naman ng bata at ginanap niya. Yun ang katunayan, yun ay buhay sa kanya. Sa kanya isinugo yun. Pag yun po ay ginanap niya sa buong buhay niya, pagbalik ng salita, kasama na yung ipipresent po yung gumanap Salamat po sa Diyos. Parang makikita po namin ang direksyon ng isang naglilingkod sa Diyos, talagang klaro, maliwanag, hindi nangangapa na nagbabaka sakali. Yun po pala ang susi, parang na-jot down ko nga po. Kaya pala sinasabi na ang nagliligtas ay yung salita, although ang Panginoong Hesus ay ang tagapagligtas, ang Diyos ang tagapagligtas ng lahat ng tao, kaya lang hindi pala po ganun persi lang. Kaya ang Diyos ay makapagliligtas, kaya ang Kristo yung makapagliligtas kung yung salita na galing sa Diyos, galing sa Panginoong Hesus, gagawin nung nakapakinig. Yun ang prueba na buhay yung salita ng Diyos. Magliligtas yung salita ng Diyos sa magpapahalaga. Salamat po sa Diyos. Yung magpapahalaga, yun ang naging bunga nung salita ng Diyos. Amen. Kasi sabi ng Diyos, ang salita ko, hindi babalik sa akin na walang bunga. Di ang expected ng Diyos, magbubunga yon. Ikaw ang bunga nun kung natupad mo. Amen po. Isa kang lalaking nagmahal sa asawa, kumupkop sa pamilya, o ginanap mo lahat ng salita ng Diyos na nakaukol sa'yo. Bumalik ngayon sa Diyos yung bunga. Nakasama ka na. Ikaw yung bunga. Bumalik yung salita. Presenting sa Diyos. Pinipresent ka ng salita. Eto na po, Diyos, yung naging bunga ng pagkakasugo mo sa akin. Meron pong isang ama na naging mapagmahal sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa at mga anak. Eto na po ngayon yung bunga. Nasa langit ka na ngayon. Yung salita ng Diyos na yon nasa iyo. Naka-engrave sa'yo. Mabubuhay ka ng walang hanggan. Dun sa sentido na yon, ang salita ng Diyos na mamalagi magpakailanman. Hindi ang ibig sabihin, habang panahon sasabihin ng Diyos, huwag kang mangangalon niya, huwag kang makikiapid, ibigin mo ay ang asawa. Hindi ibig sabihin, habang panahon yung salita na yon, will be repeated and echoed redundantly in eternity. No. Kundi, sa sentidong yung salita ng Diyos na yon ay nagbunga dun sa pinagsuguan, yung naging bunga, mabubuhay na walang hanggang kasama ng Diyos, ikaw yung recorded na salita ng Diyos na nananatili magpakailanman. Hindi mo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin na ganun pala, kaya pala mananatili magpakailanman yung salita ng Diyos, kasi yung bunga niya na tao na naligtas dahil sinunod yung salita ng Diyos, mabubuhay magpakailanman doon sa paraiso. Yun ang pruweba talaga at yun ang manifestasyon nung salita ng Diyos. Kaya ka nakarating doon, naligtas ang isang tao, kaya ka nakarating doon dahil doon sa salita ng Diyos na sinunod mo. Kaya kung ikaw ay mabubuhay ng buhay na walang hanggan, yung salita ng Diyos na ikinadaging dahilan, kaya napunta ka doon, kasama mo yon, nasa iyo yon, nananatili rin yon magpakailanman. Hindi yan mawawala. Ayun po. Ikaw ang bunga ng salita at ikaw ang representasyon ng salita na sinalita ng Diyos. Amen. Okay. Naintindihan mo? O, basahin mo ngayon yung 4:24 ng Efeso. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. O, babasahin ko ulit, Sis Luz, ha? Talinuhan mo.
kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa Kanyang salita. Amen. Yung salita ng Diyos ang lumalang sa'yo. At yung pagkataong nilalang nung salita ng Diyos, yun ang pupunta sa langit. Amen. Opo. At yun ang magiging record ng salita ng Diyos bilang memorial na ang salita ng Diyos mamamalagi magpakailanman. Amen. Ikaw yun. Ikaw ang representasyon ng salita. Yun ang diwa ng sinasabi ng Ebanghelyo 11 ng ikalawang Korinto. Basahin natin. O sa 3 ng ikalawang Korinto. 1. Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. O, di ba? Nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Kayo'y salita ni Kristo. Yung mga miyembro, yung taong miyembro na tumanggap ng aral, kayo'y sulat ni Kristo o kayo'y salita ni Kristo. Kayo'y salita ng Diyos. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos. Hindi sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng pusong laman. Kaya ikaw nga yung salita na Ikaw na ang representasyon ng salita. Kayo ang aming sulat na nababasa ng mga tao. Kaya ang miyembro, ang mangangaral, ang sino man tao na tumanggap ng salita, siya yung bunga ng salita. Nilalang siya ng salita ng isang bagong pagkatao na nilalang sa katwiran, sa kabanalan, o nilalang sa salita ng Diyos. Ipinorma ka ng salita ng Diyos, yung buong pagkatao mo, formado ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Hindi ka sinungaling. Ibigin mo ang iyong kapwa. Inibig mo ang kapwa mo. Yung mata mo hindi tumingin sa masasamang bagay. Di yung mata mo'y matang ayon sa salita ng Diyos. Yung bibig mo, bibig na ayon sa salita ng Diyos. Walang daya. No? Yung puso mo hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Pusong malinis. Budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa tao. Yung buong pagkatao mo na molde ng salita ng Diyos. Kaya yung iyong buong pagkatao, yun ngayon ang bunga ng salita ng Diyos o ang personification ng salita ng Diyos. Pagdating mo ngayon sa langit, may buhay ka walang hanggan, yung salita, lahat ng salita ng Diyos na sinunod mo, ikaw ang record nun na hindi na mamamatay dahil wala ka ng hanggang buhay. Naintindihan mo na yun, kapatid na Roland? Opo, awa po ng Diyos, kapatid na Eli, na yung salita ng Diyos na isinugo po sa kinaukulan, makakalikha po siya, makakaporma siya ng mga taong mabubuhay po sa salita. Kaya po nilalang sila sa katwiran, yung pong sinabi nyo na nilalang sa kabanalan ng katotohanan at katwiran, sa madaling salita, nilalang sila sa salita ng Diyos. Kaya nagbunga po yung salita ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya pagdating sa langit, nandun yung mga tao na sumunod sa mga salita ng Diyos. Kumbaga, nandun yung anak na naging matalimahin sa magulang, nakalikha ang Diyos doon sa salita niya ng obispo na naging matalimahin sa kanyang sinunod na utos ng Diyos, yung mga binata na natutong magpigil sa lahat ng kalayawan, mga asawang tapat, mga naghanap buhay ng matapat. Yung lahat po palang salita ng Diyos, kapatid na Eli, parang
yung ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. So, wala po palang salita ng Diyos na masasayang. Ibig sabihin, walang salita ng Diyos na hindi magbubunga. Kaya kung bumalik man sa Kanya, kasi siya po may-ari nung salita na yun Pero pagbalik sa Kanya noon, tiyak nakasama po ang bunga. Kaya lahat ng mga maliligtas na mga tao na mabubuhay, magpakailanman, yun po yung mga taong nire-represent nila ang salita ng Diyos na ikinabuhay po nila dito sa lupa. Kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Pag naging dapat sila sa buhay na wala hanggan, representasyon sila nung salita na hindi nalilipas kasi ang nasa buhay na wala hanggan, mamamalagi na sila magpakailanman kasama ng Diyos. Alam mo na ngayon kung bakit nagsalita ang Diyos, Sis Luz. Opo, Brother Eli. Kaya siya nagsalita para makalalang po siya nung mga dadalhin niya sa langit. At yun nga, yung mga makakasama ng Panginoong Hesukristo at sa Kanya doon sa buhay na walang hanggan. Yun. Bawat salita ng Diyos mahalaga Opo. May kinalaman yan sa ating kaligtasan May kinalaman yan sa trabaho ng Diyos na lumalalang ng mga nilikha na magiging dapat sa buhay na walang hanggan. Ay lahat ng salita ng Diyos, gusto ko kung ipapahintulot ng Diyos, gusto ko maituro sa inyo lahat Kasi alam ko, kaya siya nagsalita para magbunga yung kanyang salita. Pag hindi ko itinuro yun, hindi magbubunga. Sabi nga ni Pablo, kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo sa aking sariling kalooban, may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ang pangangailangan ay naaatang sa akin. Sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Kaya kailangang maipangaral yan, yung salita ng Diyos ng ebanghelyo, yan ang gagawa ng mga taong makakarating sa langit para mabuhay na walang hanggan bilang bunga o representasyon ng bawat salita na sinalita ng Diyos. Amen. Na mamamalagi beyond the existence of the heavens and the earth. Ang langit at ang lupa lilipas. Ang salita ko hindi lilipas. Hindi ang ibig sabihin, ulit-ulitin niya yung salita niya. Hindi. Hindi lilipas in the sense na ang susunod ng salita na yon, yun ang bunga ng salita, yun ang tao na representasyon ng salita ng Diyos na nagbunga sa kanya yung salita. Pag nakarating ka sa langit, yung salita ng Diyos na sinunod mo, nakamarka sa'yo, mananatili na yon magpakailanman. Hindi nalilipas yon. Naintindihan mo sana, Sis Luz, ano? Opo, awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naintindihan po namin na yun talaga ang dahilan ng pagsasalita ng Diyos. Ultimately, para makalikha siya ng mga taong magiging dapat at makakasama niya at ng kanyang anak doon sa buhay na walang hanggan. At yun ang magiging mga representasyon, yung mga taong maliligtas, ang mga representasyon ng kanyang mga salitang sinugo mula sa langit at bumalik sa kanya, may bunga na. Ang bunga, yung mga taong magiging dapat sa Diyos at mabubuhay ng walang hanggan kasama ng Ama at ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Naintindihan po namin. But Eli, hindi pala yung ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, yung maririnig mo ng maririnig, palaging may magre-remind sa'yo, maririnig mo ng maririnig, mababasa mo ng mababasa. Hindi pala ganon. Kung hindi, yun mismong kinatuparan nung mga salita na yon, yun ang nandoon. At yung, kumbaga parang yung salita ng Diyos nasa kanila, naka-imprint na sa kanila. Kaya sila na yung representative. Pag nakita mo siya, oops, eto yung, yan, yung salita ng Diyos na yan. Yan, yung salita ng Diyos na yan. Parang ganun po, Brad Eli. Ang mga nandun, yung mga bunga ng salita ng Diyos, nandoon bilang representante o representasyon
ng mga salita ng Diyos na sinugo niya sa lupa at bumalik sa kanya uli. Yun po, ayun na nga ang bunga, yung mga taong naging dapat sa Diyos. Salamat sa Diyos, naintindihan po namin. Ina mo si Kristo. Diba galing siya sa Diyos? Opo. Hindi ba nung bumalik siya, may daladala siyang bunga? Opo, meron siyang daladala. Nung pumunta siya sa lupa, dala niya salita ng Diyos. Hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Ang amang nagsugo sa akin, ang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Sinalita niya ngayon yung salita ng Diyos. Pagbalik niya sa Ama, pumunta pa nga siya dun sa bilangguan eh. Pagbalik niya, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Opo. Dala niya na sa langit. Kaya bunga na yung salita ng Diyos. Opo, mayroon. Kaya, pwedeng sabihin ni Kristo nung bumalik siya, Ama, mission accomplished to. May dala-dala na ako na resulta. Opo, salamat sa Diyos. Yun nga po, naisip ko nga po, lahat ng sinugo ng Diyos, hindi naman po pwedeng maging failure eh. Kaya yung salita ng Diyos, hindi po mag-fail yun. Talagang dadaling babalik yun. May bunga na nagtagumpay siya. Nakalikha siya ng isang amang maliligtas, isang anak na maliligtas, isang asawang babaeng maliligtas. Yun, yung bunga ng salita ng Diyos, babalik talaga sa kanya yon dahil walang anumang galing sa Diyos na magfe-fail o mabibigo. Hindi mabibigo yung salita ng Diyos na yun. May bunga po talaga siyang maibabalik. Salamat sa Diyos po. Iyon ang pananampalataya ng Diyos, Sis Luz. Amen. Amen. Hindi pwedeng mabigo ang pananampalataya ng Diyos. Ang pag-asa niya, ang pananampalataya niya, yung salita niya magbubunga, pagbalik noon, tiyak may bunga. Amen. Tagumpay ang pananampalataya ng Diyos. Kung meron mang hindi sumasampalataya, sabi ni Pablo sa 3:3, Ano nga, kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya, ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pananampalataya ng Diyos? Pananampalataya ng Diyos Islos Opo. Kaya ang ating paksa, kung loloobin bukas, eto. Ang pagkakaiba ng karunungan at pananampalataya ng Iglesia ng Diyos na may karapatan at tungkulin tayong ipagmapuri at ikarangal sa lahat ng mga tagalabas ayon sa Biblia. Yan ang ating paksang malawak na malawak bukas kung loloobin ng Panginoon. Opo. Kung ating pananampalataya, pwede nating ikarangal yun Sis Luz. Kahit kanino. Totoo po, talaga. Yun ang aabangan ng ating mga kapatid bukas. Hanggang dyan mga kapatid, salamat sa Diyos. Nakaraos ang ikalawang araw ng ating special EBB. Sana loobin ng Diyos hanggang bukas makatagal tayo. Kaya manikluhod mga kapatid. Panginoon naming Diyos. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. At tama ang sinasabi ni Brad Ellie na ang salita ng Diyos ay buhay. Pero aplikable lamang yan sa mga taong sumasampalataya at hindi sa mga taong makasalanan na buhay pero mga patay. Kahit anumang nakikita nila at naririnig sa nakasulat ay hindi nila mauunawaan. At bakit mapapalad ang mga bumasa at mga nakikinig ng salita ng Diyos? Dahil nauunawaan nila ang nakikita nila at naririnig. Hindi totoo na walang taong nagturo sa kanila. Hindi ba mga tao ang nagsulat ng Biblia? Sino ang nagpaunawa sa mga bumabasa at mga nakikinig? Hindi ba ang Espiritu Santo? Ginamit ng Diyos ang mga nagsulat sa Biblia at tumulong ang Espiritu Santo upang ating maunawaan ng salita ng Diyos.
At ano ba ang ibig sabihin na si Jesus ay nanggaling sa sinapupunan ng Amang Diyos? At yan ay walang pagkakaiba sa sinasabi ni Jesus na si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Amang Abraham. At pag-usapan natin ang tungkol sa kontrobersyal na sinasabi ni Brad Ellie na ang Diyos ay may pananampalataya. Kaya ang Diyos Ama ang siyang ama ng pananampalataya at hindi si Abraham. Ano ba ang kahulugan ng pananampalataya? Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At applicable ba ang talatang ito para ang Diyos ay may pananampalataya? Hindi ba ang lahat ng mga bagay ay nakikita ng Diyos at sinasabi na niya kahit ang mga ito ay hindi pa nangyayari? Bakit nasabi ni Brad Ellie na ang Diyos ay may pananampalataya? Dahil iniba niya ang nakasulat ay ginawa niyang pananampalataya ng Diyos. Pero sa mga Biblia na kopya natin sa Tagalog, ang sabi sa nakasulat ay ang pagtatapat ng Diyos. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt si Brad Ellie kasi ang nasusulat sa King James Version ay faith of God. Ang King James Version ay hindi perfect na Bible at dahil nauna ang salin sa English, ang King James ay ginaya na rin ng ibang English version. Pero sa masusing pag-aaral ay mas tama ang salitang faithfulness of God kaysa sa faith of God. Sa Griego, ang salitang ginamit ay pistis, na ang sabi, truthfulness of God, na ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang sarili at sa kanyang salita. At sa Hebreo 11:1 ay hindi aplikable sa Diyos dahil lahat ng mga bagay ay nakikita niya at ang kanyang sinasalita ay may pangyayari. Ang tanong, bakit si Abraham ang ama ng pananampalataya? Dahil yon ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Roma 4:16, ang pangako nasa kanyang binhi, hindi lamang sa kautusan, kasama sa pananampalataya ni Abraham. At sa Galatia 3:7, ang lahat ng mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham, kaya nga ama natin siya. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.